Managana nawa sa inyo ang makalangit na kapayapaan. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, ang dakilang Panginoon. Isang magandang tanda na natamo ng tao ng isang Jesus ay Diyos na totoo. Naging makabuluhan ang isang pananampalataya. At ito ngayon ang aking mga iniibig na mga kapatid na hindi nawawala sa inyong mga puso. Katotohanan nga, marami ang nabago sa tao. Ang isang pananampalatayang patay tungo sa pananampalatayang buhay, sapagkat ang Diyos ninyong sinasamba ay Diyos na totoo at Diyos na buhay. Maraming nasadlak sa kadiliman tungo sa kaliwanagan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Nabuksan ang kaisipan ng tao upang makapasok ang karunungang makalangit. Nabuksan ang puso ng tao, aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang tao ay natutong magpakababa at magpakaamo. At nabuksan ang kalsaloobin ng tao, aking mga iniibig ng mga kapatid, na ang lahat ng turo ng dakilang Panginoon, ito ay kanilang isana sa buhay. Ang kalagahan nga nito, aking may iniibig na mga kapatid. Naalis na ang kamangmangan sa tao. Naalis na ang mga haka-haka at mga pag-alinlangan sa tao, aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, bagamat paulit-ulit ninyong ipinagdiriwang ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang tao ay paulit-ulit din gumagawa ng kasalanan. Paulit-ulit din naging kasangkapan ng tukso ng kanyang kapwa. Kung kaya nga aking mga iniibig ng mga kapatid, ang lahat ng mga ito lagi nagsisilbi ng paalaala sa tao sa tuwing mayroong gampaning katulad nito at sa tuwing mayroong gumaganap na selebrasyon na katulad nito kung saan ang buong San Sinocob ay nagdiriwang aking mga iniibig na mga kapatid. Masaya ang tao, bakit hindi? Sapagkat sa araw na ito, sumasapuso ang kagalakan sa mga tao sapagkat muli nasilayan nila ang pagdiriwang kung saan ang isang Jesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Subalit sa inyong pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid, suriin ninyo ang inyong mga ako kung kayo nga sa pananampalataya na. Kung kayo nga sa pananampalataya na aking mga iniibig na mga kapatid, ano pa ang dapat baguhin sa inyong mga sariling kaakuan? Sapagkat habang kayo ay nasa laman, at habang kayo ay naglalakbay sa kapatagang lupa, marami kayong makakasalubong ng mga tupa na kung minsan nagbibigay ng kabigatan sa inyong mga puso. Na kung minsan ay nagiging tukso sa inyong mga buhay, aking may iniibig na mga kapatid.
Kung kaya nga, bilang isang tao, aking na iniibig na mga kapatid, huwag maging dahilan sa inyong kapwa. Sa harapan ng Diyos, na ako lamang isang tao, kahit ako ay nagkakamali, o aking na iniibig na mga kapatid. Hindi ito ang dahilan ng pagiging tao. Nang tao ay paulit-ulit na gumawa ng kasalanan sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat kung nabuhay na muli ang Kristo sa inyong mga puso, kung paano nagbatangis ang Jesus ng kanyang kapanahunan, tinalikuran niya ang sanglibutan, nagpigil siya sa kanyang sarili o aking may iniibig na mga kapatid. At ngayon nga, ay nariyan na kayo sa isang simulain na hanggang sa ngayon inyong niyayakap. Ano pa ang babaguhin sa inyong mga sariling kakuan? Nariyan pa rin ba ang kapuotan na nakatago sa inyong mga puso? Nariyan pa rin ba ang kataasan na natatago sa inyong mabuong pagkatao? Nariyan pa rin ba ang karamutan sa inyong mga puso o aking na iniibig na mga kapatid? Ito ngayon ang inyong bubuhayin sa inyong mga sariling kapuan upang sa ganon, hindi magiging hadlang inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa, hindi maging hadlang upang magkaroon ng kaunlaran ang inyong mga tunay na ako na walang iba kundi ang inyong mga espiritu. Ang banggit sa Santong Kasulatan, ang inyong mga buong kakuan, ay binigyan ng Diyos ng dalawang katawan, katawan sa lupa at katawan sa espiritu. Subalit sa panahon ito, aking may iniibig ng mga kapatid, ang pinagyayabong at pinagyayama ng tao ay ang katawan sa lupa. Nakakalimutan pagyabungin at palaguin ang katawan sa espiritu kung kaya nga aking may iniibig ng mga kapatid. Patuloy ang kasalanan ay lumalago sa mundong ibabaw. Ito ngayon ang inyong binabaka o aking nga iniibig na mga kapatid. Upang sa ganon, ang inyong pananampalatayang yan ay nagiging makabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang pagiging espiritista ay hindi espiritista na tutulog sa harapan ng dakilang Ama, kung hindi espiritista kayo masibag na gumagawa sa harapan ng dakilang Ama. Ang inyong tungkulin, huwag kalimutan. Ang biyaya sa inyong mga palad ay huwag kalimutan ihandog sa inyong mga kapwa o aking nga iniibig na mga kapatid. Ang kahalagaan ng tungkulin, kahit isang maiksing panalangin na inyong ipaamot sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, ay totoo nga nakakatulong at nagbibigay kapayapaan o aking nga iniibig na mga kapatid. Ano ang wika ng unang batlayan ng dakong una? Bagamat ang espiritismo ay isang maliit na tabletas, subalit napakalakas ang kanyang miligramo o aking mga iniibig na mga kapatid. Dito kayo magpapasalamat lagi ng sarapan ng dakilang Ama sapagkat ang pagiging kasangkapan, ang pagiging espiritus ay makabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Bakit makabuluhan? O aking may iniibig na mga kapatid sapagkat ang tungkulin niya nakaatang sa inyong mga balikat. Ang biyaya sa inyong mga palad, kayo ay nagsisilbing alulod ng kaitasan. At ang alulod na yan, ang siyang ninyong ipapaabot doon sa mga kaluluwa kung saan ang inyong biyaya ay kailangan. Kung saan ang karunungan na kailangan ay maipaabot mo sa kanila at kung saan ang kaliwanagan ay ihandog ninyo doon sa kadiliman o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo na mga narito na. Napagdaanan ninyo ang buhay ng kahirapan. Naging hentil kayo nung dakong una. Naging parisiyo kayo nung dakong una. Naging eskriba kayo nung dakong una, aking mga iniibig. At ngayon, kayo nga ay nagpapatutuo na sa inyong pananampalataya. Huwag niyong balikan ang kahapon upang sa ganon makabuluhan ang pagkasilang, ang pagkabuhay ng isang Kristo sa inyong mga puso o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan,
Ibabalik ko sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Ito po yung nasulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 1 hanggang 5. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pangatlo, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Panglima, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Salamat, mahal na kapatid. Ang ating pamamaalam, 1 Korinto, 1 hanggang 3. Pakibasa muli. Sa 1 Korinto 1 hanggang 3, sabi dito, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makutid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Panguli, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang basbas ng banal na Espiritu Santo at maghari nawa sa inyong lahat ang kapayapaan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga anak ng Diyos, kayo'y magpasalamat sapagkat araw ng paglilingkod at pagpapasalamat nung siya'y nabuhay, at ang araw ng paggawa ng mabuti, paggawa at pagsunod sa kanyang mga salita na nagmumula sa Ama. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanyang pangalan na lagi kayong gabayan sa araw-araw, sapagkat ang Panginoon ay buhay at namamalagi sa kanyang pangalan upang ituro sa bawat isa ang kabutihan, kaluwalhatian at ang kapayapaan. Mga iniibig na mga anak, sa araw na ito, magpuri kayo sa lahat ng oras, sapagkat ang Diyos ay pumaparito sa bawat isa na magpasalamat sa kanyang pangalan upang gabayan ang bawat isa.
na sa kanyang papasakit nung siya ipinako sa krus, maliwanag na sinasabi ng lahat ng mga anak na tumutupad ng tungkulin sa araw-araw ay ginagampanan ang pangako at salita ng Ama upang ito'y inyong ipalaganap na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na nakabayubay sa krus, siya ay nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng tao upang ang lahat ng karamdaman ay magkaroon ng kaligtasan sa buong sanglibutan. Manawari kayong mga anak na tumutulong at nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana'y gampanan ninyo ang mga pag-aayuno upang ang lahat ng may karamdaman ay maligtas at gumaling. Araw ng pagpapasalamat. At siya'y nabuhay na walang hanggan. Naririto kayo upang inyong gampanan ang salita ng Diyos nung siya ay nakabayubay sa krus. At ang kahilingan ng mga taong may karamdaman ay iligtas at pagalingin ang kanilang mga sakit. Naway ang katotohanan na naghahari sa bawat isa ay maging mapalad kayo na mga anak ng Diyos. At inyong ginagampanan ang tungkulin bilang mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang isang salita ng Ama ay lagi na ninyong ginagampanan, magpurit, magpasalamat, humingi ng kapatawaran upang kayo'y mapatawad sa inyong mga kasalanan. At naririto kayo ngayon. Nang lahat ng liwanag na binibigay sa inyo ay inyong daladala upang ito'y inyong ipamahagi sa lahat ng kinapal. Na sa oras na ito, lagi ninyong pinasasalamatan ang Panginoong Hesukristo na laging nagbibigay sa inyo ng lakas at tibay ng katawan sapagkat siya ang gumagabay sa bawat isang mananampalataya. Naririyan sa inyong mga puso at damdamin at kalooban ang dakilang Hesukristo na siyang tunay na nakabayubay sa krus at nagliligtas sa lahat ng mga may karamdaman. Naway, huwag ninyong pababayaan ng lahat ng may karamdaman ay gumaling sa tulong ng Panginoong Hesukristo upang magampanan ng salita ng Panginoon. Sa 1 Corinto 15:3 at 4. Pakibasa.
Ito po yung nasulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa 15, 3 hanggang 4. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya ay inilibing at siya ay binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Maliwanag mga anak. Manapay mamalagi sa inyo. Ang katibayan ng inyong pananalig at pananampalataya sa kaitaasan upang ibaba sa bawat isa ang salita ng Diyos ang maghari nawa sa inyong lahat. Ang pag-ibig ng Diyos na may pag-asa at pagnanais ng bawat isa na kayo'y pagkalooban ng maraming biyaya sapagkat araw ng inyong mga pangako ay ibibigay sa inyo at kalulugdan ang bawat isa na may pangako. Iligtas kayong lahat sa lahat ng inyong karamdaman sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Paalam sa inyo. Ako'y si Apostol Juan Bautista, Adios sa inyong lahat. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Ang hapag ng dakilang Ama ay punong-puno ng mga kabiyayaan na kinakailangan ng bawat isa. At sa bawat isang narito at ipinagkakalob ang kailang mga sarili, nariyan ang hapag upang kayo ay makakuha na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Upang sa gayon, sa inyong pag-aaral ayon sa diwa, ay mapunan ang kakulangan ng bawat isa. Katotohanan ang aking sasabihin. Ang pagkabuhay ng dakilang Panginoon ay patunay na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito ay ipinakita, ibinahagi at ipinakilala ng may pag-ibig, ng may kababaang loob, at ng may pag-asa sa bawat isang narito sa sanglibutan na ito. Ito ang mabuting balita na inihahayag ng mga banal na espiritong mga alay sa bawat isa. Sapagkat kung papaano ang dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan ay pumarito sa sanglibutan na ito upang maglingkod, upang gawin ang tungkulin na ibinigay ng dakilang Ama sa kanyang mga balikat. At ito ay natupad
mula sa kanyang pagkabuhay, pagkamanakulit, sa kanyang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ay ipinakilala niya ang dakilang pag-ibig ng Ama. Itinuro kung paano mamumuhay ang isang ako sa sanglibutan na ito. Ipinakilala ang mga salita, mga katotohanan na nagbukas sa isipan, damdamin at kalooban ng bawat mag-aaral. Na ito ang kinakailangan gawin ng isang ako upang makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Nagkaroon siya ng mga sakripisyo upang tubusin ang mga kasalanan ng mga tao. Ipinakita niya at ipinakilala ang dakilang pag-ibig. At ang lahat ng mga bagay na ito ay naganap at nagkaroon ng tinatawag na pag-asa. Sapagkat ang sanglibutan o paaralan na inyong tinutungtungan, ang mga mag-aaral noong una ay punong-puno ng mga kasalanan. Punong-puno ng kamangmangan sa kanilang mga sarili. Na sila ang mataas sa lahat ng mga bagay. At gayon din ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ang kanilang mga gawa, katwiran, ay hindi na umaayon sa dakilang pag-ibig ng dakilang Ama. Kung kaya, ang dahil sa pag-ibig ng dakilang Ama, ay kanyang isinugo ang kanyang dakilang anak upang bigyan ng pag-asa ang bawat isa. Sa lahat ng kanyang mga mag-aaral, lahat ng kanyang mga anak na itinuring, mga kaibigan na binigyan ng pagkakataon, lahat ng mga ito ay nagkaroon ng pag-asa na kayo ay muling makababalik sa kanyang sinapupunan. Itinuro ng dakilang Panginoon ang landas na daan at nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin, kinakailangan pahalagahan sa buhay na ito. At ito ay inyong naranasan, nakita at napatotohanan sa inyong buhay. At ito ay nagkaroon ng buhay sa bawat isa. Kung magkagayon, aking mga iniibig na mga kapatid, kung nalalaman na ba ng mga ito, ang mga bagay na kinakailangan gawin ng isang ako, kayo pa ba ang mga mag-aaral na mga nangliligaw? Magkakaroon pa rin pa ba kayo ng mga kasalanan? Hiwalay pa ba kayo sa tunay na puno ng ubas? Kayo pa ba ay diliko sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon? Sa bawat isang narito, nagagalak ang kaitaasan, sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan at ipinagkakaloob ng buong puso at na walang pag-aalinlangan na gumawa ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa mga kaurasan at sandaling ito, magpuri at magpasalamat ang bawat isa. Sapagkat ang liwanag na ibinabahagi ng kaitaasan, ito ang tunay at karapat-dapat na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ito ay tumatagpo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Nanaway ang pagpapatuloy ay naririyan sa inyong mga sarili. Masdan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo
ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Pag-aralan ninyong mabuti ang bawat salita, mga katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan. Huwag ninyong sayangin ang bawat pagkakataon na ibinabahagi ng dakilang Panginoon sa bawat sandali ng inyong buhay. Kung ito ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, ay bigyan ninyo ito ng buhay upang sa gayon ang mga sakripisyo na ginawa ng dakilang Panginoon ay hindi masayang, ngunit bagkus ito ay magkaroon ng bunga sa inyong mga sarili. At ito ay may pagkaloob ninyo sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay laging nariyan sa inyong harapan, sa inyong likuran upang kayo ay gabayan, tulungan at turuan sa bawat sandali. Kung magkagayon, aking mga iniibig na mga kapatid, gawin ninyo kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon, magkaroon ng harmonya ang bawat isa. Magkaroon ng katagumpayan ang bawat isa. At makakuha ang bawat isa ang kinakailangan upang sa gayon sa paglalakbay ninyo dito sa sanglibutan na ito. Hindi na kayo matulad sa mga taong nangaliligaw, nawawalan ng pag-asa, nakagagawa ng kasalanan, kundi bagkus kayo ay gagawa at gagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kung saan ang oo ay manatiling oo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ipagpatuloy ng bawat isang kailang mga nasimulan na naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Sikapin ninyong maging mabuti, matuwid, at karapat-dapat sa harapan ng nambaran ng dakilang Panginoon. Kung ang sanglibutan na ito ay nagkakaroon ng mga pag-aaral, ay gayon din ang aking mga iniibig na mga kapatid. Gawin ninyo ang karapat-dapat. Huwag kayong magpadaig sa sanglibutan na ito. Ibigay ninyo ng buo at walang pag-aalinlangan ang inyong mga sarili na gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang sa salita, kundi gayon din sa paggawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Nanaway ang bawat salita na ibinabahagi ng kaitaasan ay tumimo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Mamunga ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon upang sa gayon ang bawat isa ay makarating sa kaharian ng dakilang Ama. Muli, ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway, maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa simula ng inyong pakikipag-aral, tunay ngang nadarama ng bawat isa ang isang kasabikan na kung saan ang kaitaasan ay tunay na nagbababa ng mga banal na espiritu upang siyang magturo sa lahat at bawat isa sa inyo. Na siya nga ninyong ibig, na kung saan kayo bilang isang mag-aaral na nagnanais na makatuklas kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na sa inyong pagparito ang kaitaasan ay nagagalak sa lahat at bawat isa. Sapagkat
Inihanda ng bawat isa ang kanyang sarili. At tunay nga na kayo, ang inyong mga kaakuhan ay handang gumanap ng kanyang tungkulin. Tungkulin na kung saan ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na hindi na kayo bata sa mga ganitong pag-aaral at nalalaman ng isang ako na siya'y naparito upang nang sa gayon kanyang matutunan o magkaroon ng karagdagan ang kanyang sarili ng mga pag-aaral na kung saan kanyang magagamit sa kanyang paghakbang at pananatili dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan ng mga pag-aaral sapagkat ito ang panahon na kung saan kayo bilang isang mag-aaral ay inaasahan ng kaitaasan na gagawa ng may katapatan. Sa panahong ito na kayo ay napagkalooban ng mga kaalaman at muling nabubuhay sa inyong mga kaisipan damdamin na kalooban ang tunay na pag-ibig na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na hindi nga ninyo ito naaalintana sapagkat muli na namang pinagkaloob sa inyo at nagpaalala ang kaitaasan na kayo lumalakbay dito sa sandaigdigan ayon sa inyo rin namang kalooban na kayo magpapatuloy ng inyong pakikipag-aral. Kung kaya nga't inaasahan ang bawat isa na hindi lamang kayo nananatiling nakaupo at nakikinig, kundi bagkus inyong pag-iiralin ang tunay na kaunawaan ng mga salita at pag-aaral na ibinababa sa lahat at bawat isa na naaayon sa Espiritu. Ito ang kagalakan ng kaitaasan, sapagkat ang pintuan ay bumukas sa lahat at bawat isa, sapagkat ito rin naman ang ninanasa ng inyong mga kaakuhan, na kayo ay makatupad kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. At ang bawat isa na siyang nagnanais at ninanasa na makapagpatuloy sa kanyang tungkulin, tunay nga kayong inaasahan na mananatili ang inyong diwa na laging nakatuon sa kanyang sa kaitaasan upang laging ang inyong maalala ang habilin ng mga banal na espiritu na kung saan inyong mga tagapagturo na kayo'y manatili sa liwanag na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Dito nga kayo inaalalayan ng kaitaasan sapagkat marami ang pag-aaral na dumarating dito sa sanlibutan. Maraming mga salita o aralin na kung saan ito inyo nang natagpusan. Huwag nawang bumalik pa ang aking mga kapatid sa pag-aaral na kung saan ito ay pinagkakalob lamang ng ayon sa kanyang laman, bagkus kayo nga ay pumaroon sa tunay na pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, dito kayo inaasahan ng kaitaasan na kayo ay inaaralan ng dakilang Panginoon na kung saan ang inyong natututunan ay inyong ang magamit sa panahon na kayo'y nakikipag-aral ayon sa diwa. Sapagkat ang inyong mga aralin, kung inyong nanaisin ay tunay nga itong magbibigay sa lahat ng kapayapaan, sapagkat walang anumang katanungan ang maaring mamumutawi sa inyong kaisipan sapagkat nalalaman ng inyong mga espiritu ng mga bawat pag-aaral na dumarating sa lahat at bawat isa
ay tunay ngang matutugunan ng ayon sa inyong espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, banay-banay man ang pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Subalit ang kaitaasan ay tunay ngang maasa na kayo ay makakalagpas sa mga aralin na yan. Sapagkat ito'y dati nyo nang naganap, subalit inyong nalimutan. Kung kaya nga kayo ay binibigyan muli ng pagkakataon ng kaitaasan ng kanyang pag-ibig upang inyong maipagpatuloy ang inyong pakikipag-aral. Na ang tunay na aralin na sa inyo inilalatag sa mga inyong harapan ay tunay nga ninyong makuha. Tunay nga ninyong madampot ito upang nang sa gayon kayo sa inyong sarili ay tunay ngang makakuha ng mga pag-aaral at maging karapat-dapat kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang sa inyong pag-aaral itong magagamit, bagkus kung kayo'y natututo, ang kaitaasan ay umaasa na ang inyong mga natututunan ay inyo rin namang maipagkaloob sa lahat ng nangangailangan. Sapagkat ang lambong ng isang mag-aaral ay tunay nga hindi pa ito naaalis. Tunay nga itong nananatili. Kung kaya nga sa inyong paglilinis ay inaasahan ang bawat isa upang nang sa gayon ang kalooban ng dakilang Ama ang inyong maunawaan at maintindihan upang nang sa gayon ang inyong pagkakataon ay tunay ngang hindi masayang. Kumaroon kayo sa nararapat na pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan upang nang sa gayon sa inyong pagparito, inyong maunawaan na kayo'y naparito hindi lamang upang ganapin ang mga inyong nasumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon, bagkus inyo pamuling matutunan ang tunay na pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Muling ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at isang pag-aaral. Juan, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang laging managana sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, kung papaano nga niyong ipinagdiwang ang isang kamatayan ng Kristo. Narito ang pagkabuhay na muli ay inihaharap sa bawat isa. Isang pagkabuhay sa bawat isa na kung papaano mula pa ng dakong unay, mula sa kadiliman, mula sa kamangmangan, mula sa kahapisan, ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang mabuhay ang isang Kristo sa inyong mga puso. At ito ngayon ang bahaging inyong hinahawakan sa inyong mga sarili, nang upang sa gayon ang bahaging iyan ay magkaroon ng katotohanan at kayo ay nagsusumikap upang ito ay manatili sa inyong mga katauhan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang pagkabuhay ng isang Kristo sa isang katauhan ay hahanapin ang isang katotohanan ng isang pagbabago.
ng isang pagbangon nang upang sa gayon kayo sa inyong mga sarili tunay na di manatili sa kamangmangan, kundi kayo'y sumusulong upang inyong tunay na maunawaan kung ano nga itong tinatawag na kalooban ng Panginoon sa bawat isa. Ang kaitaasan ay walang humpay sa kanyang pagbibigay ng aral, nang upang sa gayon ito ay tumubo sa bawat isa. Tunay na magkaugat, nang upang sa gayon ito na ay di na mawalay pa sa inyong mga buhay, sa inyong mga pagsisikap. Mga iniibig na mga kapatid, nawayang bahaging ito ay tunay niyong unawain sa inyong mga sarili. Sapagkat katotohanang maraming pag-aaral ang ilalatag sa inyong harapan. Subalit kinakailangan niyong makita ang pagkakaiba ng mga pag-aaral na iyan. Inyong maunawaan ang bawat kahalagahan, ang mga bawat na matuwid at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo sa inyong mga sarili, mula sa inyong mga puso, sikapin niyo na ang kalooban ng dakilang Panginoon ay mabigyang daan lagi na. Hindi ng inyong sariling kagustuhan, kundi ng kagustuhan ng dakilang Panginoon. Mga bagay na ayon sa moral ang itinuturo sa bawat tao. Subalit ano nga itong moral na tinuturo ng kaitaasan sa bawat isa na kanyang maunawaan? Ang moral ng ayon sa Espiritu. Sapagkat sa katotohanan, marami ang nakaalam na mga bahaging ito ng pag-aaral ng ayon sa moral. Subalit ano nga ang kanilang binibigyang lagi na ng kapanahunan, kundi yung bahagi lamang ng pag-aaral ng ayon sa laman. Subalit ang kaitaasan ay hinahanap niya ang kanyang bahagi. Kung ito ay tunay na nauunawaan ng bawat isa, ang tunay na moral na kanyang hinahanap mula sa inyo. Katotohanan kayo'y sumusunod sa batas ng lipunang inyong ginagalawan. Gayon din ang pakikisama nyo sa inyong mga kasambahay, sa inyong mga kahinlog. Subalit ano nga itong hinahanap na tunay na pakikisama? Ang pakikisama ng bawat isa sa layunin ng dakilang Panginoon. Na kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang nianasang unang turuan upang yung moral na dinadapat niyong matutunan ay inyong matamo ano nga ang mga bahaging yan. Ang kaamuan at ang kababaang loob. Sapagkat kinakailangan ang bawat isa ay maging maamo sa dakilang Panginoon, na hindi siya magiging masuwayin, sapagkat kanyang tunay na tatanggapin ano nga ba ang ibinabatya ng kaitaasan na kanyang gawin. Subalit mga iniibig na mga kapatid, sino nga ang makaaarok ng mga bagay na yan? Samantalang inyong tatanungin sa inyong mga sarili, ano nga ba ang kalooban ng Panginoon para sa akin? Sa pagkat na ba yung ginagawa ko at ito'y makalulugod sa Kanya? Mga iniibig na mga kapatid, inyo nawang maunawaan ang pagkakaiba ng kaamuan na yan kung kayo nakikisama lamang sa mga tao sa lipunang ito. Sapagkat ang pagiging maamo sa sanglibutang ito'y tunay na kayo ay magwawaldas. Tunay na kayo'y maaaring iliko sa tunay na layunin ng dakilang Panginoon.
Sapagkat ano nga ang hahanapin ng tao? Kung lahat ay umaayon, doon siya ay dumuroon. Mga iniibig na mga kapatid, kung iyan ang katotohanan sa kaamuan at kababaang loob na inyong ipakikita sa harapan ng dakilang Panginoon, ay hindi nga kayo maiiba doon sa mga unang taong tunay na tumiligsa sa katauhan ng isang Kristo. Kung kaya nga't ang bawat isa ay tinuturuan upang inyong malaman yung tunay na katotohanan, saan kayo ilagay na kalagayan, inyong nalalaman ang tunutungtungan ng inyong mga paa. Yung katotohanan hahanapin sa inyo. At ito ang bahagi o aking mga iniibig na mga kapatid na dapat niyong matutunan. Ang bawat isa ay walang kakampi sa libutang ito. Subalit inyong sikapin ang gabay ng isang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat sa katotohanan, kung ito ay inyong magagawa, ang inyong mga paggawa, ang inyong mga puso ay di maliligaw. Sapagkat ang tinig na inyong pakikinggan ay di tinig ng tao sa sanglibutang ito, kundi isang tinig lamang na nanggagaling sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nag-aaral sa patruang nito na binigyan kayo ng pagkakataon upang makaunawa ng maraming karunungan. Subalit sa katotohanan marahil, maraming katotohanan ang di pa ninyo matatanggap. Subalit kung inyong matututunan, yaong kaamuan, yaong kababaang loob, marahil ay inyong matatamo yaong tinatawag na tunay na kapayapaan ng isang espiritu. Yung tunay na pananampalataya sa dakilang Panginoon. At ano nga ang mga bagay na ito o aking mga iniibig na mga kapatid? Na ang bawat isa ay lagi nang makakita ng tunay na pag-asa. Na ang bawat isa ay gumagalaw ng may kasiglahan. At ang hadlang sa kanyang daan ay di nga niyan nakikita. Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay tumudoon sa isang ilaw na lagi niyang nakikita at tumatanglaw sa kanya. Ito ba gayong ilaw na inyong nakikita o aking mga iniibig na mga kapatid? Na siyang tuloy na nagbubukas sa inyong mga kaisipan. Na kung ito ay ilahad ng dakilang Panginoon, kayo ay di nag-aalinlangan. Ito ngayon ang inyong pag-aralan mula sa inyong mga sarili upang iyong yaman na dapat matira sa inyong mga puso. Tunay na ito'y mapalitan ng isang yaman ng pag-ibig sa kaitaasan. At ito ang sa inyo'y aking iiwan at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan kami. Mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba ang pag-aaral sa inyong pagkaunawa na nagbibigay lakas sa inyo sa pang-araw-araw na kung paano ang pagsisikap ng bawat isa na mabuot ang layunin ng buhay. Tunay nga, maraming pag-aaral na nagkakabit-kabit sa bawat isa upang nang sa ganoon ay matugunan ang pansariling kalagayan. Ngunit naandoon pa rin ang bawat isa ay laging nauuhaw, naghahanap palagi
hindi maunawaan kung ano ang pangailangan, ngunit nananampalataya sa dakilang Panginoon. Ano nga ang kulang sa bawat mag-aaral? Mga inibig ko, mga kapatid, lagi nang nasa harapan ninyo ang maraming bagay na pag-aaral. Marami sa inyong nakaunawa at marami din ang nagaling na. Kanya-kanyang panukala, ngunit isa ang layunin ng dakilang Panginoon, ang pag-ibig. Na kung paano ang bawat isa ay titindig sa harapan niya ng mayroon tibay na pinaglalaban ang salita ng dakilang Panginoon. Na ito ay hindi pag-aari ng isang laman kung hindi mula sa kaitaasan, na kung paano ito dumarating ay tunay nga na pati ang kabuuan ay kumikilos ayon sa kabutihan patungo sa kabanalan. Naging sapat ba sa bawat isa ang mabuting mamamayan? Sapagkat kung sa pantao lamang ang hahanapin ng bawat isa, tunay nga, lagi kayong maghahanap. Hindi niyo matutuntuan ang tunay na daan. Nandiyan ang mga gamit upang ang bawat isa ay magsaka. Na ang pagsasaka na yan ay tunay nga na makakatulong sa bawat isa. Ano nga ang kahihatnan ng mga aral ng dakilang Panginoon para sa bawat isa? Ano ang kapayapaan ang hinahanap ng bawat isa? Ito ba ay dulot ng karangyaan ng buhay sa laman? O ang pagtatagumpay ayon sa mga biyaya ng dakilang Panginoon? Ang dakilang Panginoon ay nagtagumpay. Sinunod niya ang kalooban ng dakilang Ama upang nang sa ganoon, sa kanyang pagbangon sa mga patay, tanggapin ang kalwatian mula sa kaitaasan. Ano nga ba ang pangunawa ng bawat isa sa kanyang puso? Na kung papaano sa araw-araw ay gumagawa. Naging mabuti ba sa kanyang kapwa? Naging mabuti ba sa kanyang sarili o sa kanyang mga kaaway? At sino ba ang inyong kaaway, mga iniibig kong mga kapatid? Di ba't ang inyong mga sarili? Na kung paano niyo pinatitibay, kung paano nilalayo sa kasamaan. Ginagawa niyo mabuti ang kalagayan ng inyong mga sarili. Di ba't ito ay mabuti para sa isang mag-aaral? Ngunit ano pa nga ba ang pinakamabuti, mga iniibig kong mga kapatid? Kundi ang masunod ang kalooban ng dakilang Ama, na ito ay nagbibigay ng kalayaan sa bawat isa, na kung paano nasa pamamagitan ng Espiritu ay tumutupad ang bawat isa. Nagbubungkal upang nang sa ganon, na kahit karampot, ay makaunawa ayon sa Espiritu. Makaharap sa mga banal, upang nang sa ganon, sa paglilinis ayon sa Espiritu, ay matamo ng bawat isa. Nang sa ganon, magpatuloy ang pag-aaral ayon sa kabanalan. Mga iniibig ko mga kapatid, isang malaking pagkakataon na kayo ay maging isang espiritista. Sapagkat ang aral na sa inyo ay binibigay ay ayon sa Espiritu. Namulat na ba ang inyong mga puso sa pag-aaral? Nakita niyo na ba ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon?
upang kayo yumakbang patungo sa Kanya sa kaliwanagan. O mga bagay pa rin na inyong hinahalungkat ay sa mga lumang baol na kayo ay naglalakad na hindi nalalaman ang patutunguhan. Mga iniibig ko mga kapatid, ang isang pananampalataya ay banal na kinakailangan nyo akapin buong puso. Ialay ninyo ang iyong sarili na mayroong kalinisan sa dakilang Panginoon. Nang sa ganon, habang kayo'y naglalakad sa sanlibutan, taglay niyo ang kanyang liwanag. Nang sa ganon, matanaw niyo ang daang patungo sa isang dakilang Panginoon na kahit mayroong mga harang na ito ay hindi pa rin maging sagabal sa inyo sapagkat kayo ay nananampalataya ng tapat sa dakilang Panginoon. Tunay nga, maraming bato na malaki sa inyong harapan. Na ito ay nakakatisod. Mayroong mga unos na dumarating na humahawi sa bawat isa. Ngunit, ayon sa pag-ibig ng dakilang Panginoon, ang lahat ng yan ay baliwala. Sapagkat kung ang iyong puso ay nakatali para sa isang dakilang Panginoon, ang lahat ng kagaangan ng pagganap ng tungkulin na inatang sa mga balikat ay tunay nga na ito ay magiging magaang sa inyo. At sa inyong paglalakbay ay madaragdagan pang pag-aaral ninyo nang sa ganon ang inyong mga pangunawa ay lalong lalawa. Mga iniibig kong mga kapatid, hindi kayo ginawi sa pag-aaral ay sa Espiritu upang nang sa ganon kayo'y bumalik ayon sa mga titik, ayon sa mga paghusga ng iyong kapwa. Kung hindi, panatilihin ninyo na ang inyong pangunawa ay makita niyo ang sarili, ano ang dapat mawala at ano ang dapat may dagdag. Nang sa ganon, na ang bawat isa ay malinaw sa kanyang puso at isipan na siya ay isang lingkod ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, sino sa inyo ang hindi kasangkapan? Ang lahat ay kasangkapan sapagkat bawat isa ay biniyayaan ng dakilang Panginoon. Pagyamanin niyo ito at huwag niyong katakutan ang mga obligasyon na kapatong sa mga bagay na yan kung hindi inyong akapin nang sa ganon. Kayo na bilang manampalataya ay tunay nga na nagtatanggol sa kaharian ng langit nang upang nang sa ganon ang bawat isa sa inyong pagtatanggol ay kayo'y maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong katakutan ng kahirapan sapagkat ang nananampalataya sa dakilang Panginoon ng tapat, ang kahirapang yan ay nasa harapan mo lamang. Ngunit ang iyong kabuuan ay nagliliwanag at magaang sa iyong pakiramdam sapagkat iisa ang nasa iyo, kundi ang isinugo ng dakilang Panginoon na ito ang mangalib upang magpatuloy ka sa iyong pag-aaral at nang sa ganon, maunawaan mo at maging malinaw sa iyo puso ang pag-aaral mula sa dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan
ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Ano nga baga ang kahalagahan ng araw na ito? Na kung saan ginugunita na ang Kristo sa lahat ng kanyang pagpapakasakit sa sanglibutang ito. Pagkakaloob ng kanyang buhay ay muling pinagkalooban ng buhay ng dakilang Panginoon. Isang pagpapakita ng kabanalan ng isang Diyos na sa lahat ng gagawin ng isang ako, kung ito ay naaayon sa layunin ng kanyang espiritu, sa kung papaano ang dakilang Ama ay naglahad ng kanyang kapurihan sa bawat isa, ay makakatamo ang isang mag-aaral, ang isang anak, ang isang mananampalataya ng buhay na walang hanggan. Kaya aking mga iniibig, kung bakit ang lahat ay paulit-ulit na sa inyo'y itinuturo. Sapagkat hindi pa rin tumitimo sa inyong mga puso ang kahalagahan ng inyong pananampalataya. Na maraming nagsisipagkilos ayon lamang sa salita, ngunit hilaw sa paggawa. Maraming pumaparoon sa pulpito upang maghayag, ngunit sa loob ng tahanan, ang lahat ay paimbabaw. Kaya ang turing sa inyo, aking mga iniibig, ay tulad na sa mga bata na inuulit-ulit ng isang magulang ang kanyang mga halimbawa, ang kanyang pangaral, ang kanyang salita. Sapagkat kung papaano iniibig ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, ganon din ang pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa na hanggang sa ngayon na paulit-ulit na kayo inaaralan, ay binibigyan kayo ng mga pagkakataong na muli ninyong palakasin ang inyong pananampalataya. At ano nga baga ang pananampalatayang yaon, aking mga iniibig? Katulad ng aking naunang banggit, pananampalatayang hindi lamang sa salita, kung hindi pananampalatayang kinakailangan gumawa. Na ang pag-ibig, kababaang loob, pagkakawang gawa, higit sa lahat, ang pagtitiwala sa iisang Diyos, ang kinakailangang matutunan ng bawat isa sa inyo. Sapagkat gaano man ang pagkakataon na ilahad sa bawat isa, kung mananatili ang inyong mga kabuuan sa naisin ng sanglibutang ito, sasabihin baga ng isang Kristo, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi na aking mga iniibig, sapagkat ang bawat isang tinawagan ay mayroong angking karunungan. Ang hinihintay ng kalangitan sa bawat isa ay kayo'y manindigan sa kanyang layunin
na kayo'y magsisipagkilos ng may kapinuhan. Mag-aalay ng inyong oras higit sa kadakilaan ng dakilang Panginoon. At hindi magkaroon ng pag-aaksaya sa mga bahagi ng sanglibutang ito na tunay namang iiwan ng inyong mga katawang laman. Kung di ang bawat pagkakataon ay aariin ninyong ginto sa inyong mga kalagayan. Magsisipag-ayos kayo sa inyong pamumuhay na laging naroroon ang pag-alala sa kung ano ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Naway ito ang lagi ninyong maalala, aking mga iniibig, na sa inyong paggalaw sa sanglibutang ito, hindi na nga kayo tulad pa ng mga mangmang, sapagkat kayo'y tinawagan sa ganitong pag-aaral. Nangangahulugan ng inyong mga espiritu ay mayroon ng tilamsik ng karunungan, ng kalihiman, ng dakilang Ama. At kung yaon ang nalalaman ng inyong espiritu, sabihin na nating naroroon ang kabigatan ng inyong tungkulin. Ngunit kung ito ay gagampanan ninyo ng may kabuuan sa inyong mga puso, ay tunay ngang kagalakan ang mararamdaman ng inyong mga espiritu at hindi na kayo muling liliko at ang buhay na walang hanggan na siyang ninanais ng bawat isa upang pumaroon ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon ang maging kabiyayaan ng inyong pagtitipis, ng inyong sakripisyo. Ngunit, sa bahagi ng mag-aaral ay gumagalaw ng may kagalakan sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay magaganap ng may kapurihan sa kanyang kabuuan. Dito ko iiwan sa inyo ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Miguel Arcangel. Paalam.